Mga Kapadadyon Vlogs, another day is another vlogs. So, January 23, 2025. So, sa araw na ito ay mag-celebrate kami sa isa sa mga pamangkin ko na nandito sa bahay na ito. So, itong pamangkin ko ay tinuturing na rin naming pinakabunso sa pamilya namin. Pero itong pamangkin ko ay anak ito ng sister ko. Yan, yung kanyang mama. So, story time, yung sister ko ay nabuntis ng maaga at hindi panagutan ng kanyang boyfriend. So, ang ginawa ng parents ko ay kinupkup nitong batang ito, yung apo nila. So lumaki yung apo nila sa kanilang puder talaga. So ako during that time is nagtatrabaho na rin sa Maynila. So naisip ko dahil ako ay bunso, so pinanindigan ko na lang na ako yung magiging tatay sa pamangkin ko. Pero hindi pa niya alam noon na uncle niya ako. Ang naisip niya ay ako yung daddy niya. So habang lumalaki yung bata ay lagi ako nag-support. Sa lahat ng gusto niya ay sinusuportahan ko para hindi niya ma-feel na wala siyang tatay. At wala na rin kasing baby doon sa bahay. Kaya naisipan talaga namin na hindi ibigay sa sister muna namin kasi nag-aral pa yung kapatid ko o yung sister ko. So lumaki yung bata na alam niya na ako yung daddy pero hindi niya alam na ako yung uncle. Hanggang nag-high school saka namin sinabi na uncle niya ako at hindi niya ako daddy na totoo. Pero ay hindi talaga maiwasan na daddy pa rin talaga ang itatawag niya sa akin. Hanggang nag-college naisip ko na paaralin ko siya sa isang universidad kung saan ako nag-aral. At masaya naman at ang swerte ko lang dito sa batang ito dahil ay napakabait at meron ding masasabi natin na angking talino kasi siya ay isang valedictorian ng high school at nakapagtapos na rin siya ng base accountancy pero lagi pa rin nakadikit sa akin. Kung saan ako pupunta, nandoon yan kapag nasa Pilipinas ako. Walang araw na hindi rin ito naghahanap sa akin at ang tawag pa rin niya ay hindi uncle kundi daddy. So masaya rin naman ako na itinuturing niya ako bilang isang ama, hindi yung uncle. Dahil hindi ko na rin tinanggal sa kanya na mag-uncle siya, so hinayaan ko na lang siyang ang tawag niya sa akin is daddy. Sa lahat ng mga lakad ko, sa lahat ng mga ginagawa ko sa buhay, ay lagi ko siyang iniisip kung ano yung magpapaganda sa buhay niya or ano yung may bibigay kong kaligayahan para sa kanya. And then, may panahon din na nag-usap kami na sana ay kausapin niya yung tatay niya mismo. Ito yung Facebook, kaso lang ayaw talaga niya. Pero sa tingin ko naman ay kinakausap na rin niya yung tatay siguro niya ng palihim na hindi sinasabi sa amin or hindi nababanggit sa amin. May mga time na nababanggit pero kadalasan talaga yung mga ginagawa niya ay hinahayaan na namin. Total, nagtrabaho na rin naman siya at marunong na rin siya magdesisyon sa buhay niya. Pero meron talagang desisyon na pwedeng ipagpaalam niya sa amin talaga kung ano yung mga desisyon na dapat gawin. Nakapag-desisyon din siya na sa sarili niya pero mostly talaga ay lumalapit sa akin. Daddy, ano ba yung gusto gawin? Ano ba ang dapat gawin? Lagi niyang kinukonsulta as a daddy niya. So natutuwa ako dahil napakabait pa rin na bata ito. Lagi pa rin sumusunod sa mga payo ko, sa mga sinasabi ko. At hindi talaga niya iniiwan yung lola niya at lolo. Lagi pa rin niya talaga binibigyan kapag may sahod siya. At kaya yung ganoon din naman sa parents niya, yung sa ate ko. Kahit ako yung nagpapaaral sa kanya, lahat binigay ko sa kanya. Nandun pa rin yung pagrespeto at pagmamahal niya sa tunay niyang mga magulang. So sa ngayon dahil nasa edad na rin siya, lagi pa rin namin siyang ginagabayan kung mag-aasawa man siya o ano sa buhay niya, nasa kanya rin naman yan. Pero sa totoo lang, nung nalaman ko talaga ito nagkaroon ng boyfriend, pero medyo masakit na may kaba. Ganun pala yung pakiramdam na kahit hindi ka tatay, kapag nalaman mo na nagkaroon na siya ng boyfriend, naisip mo parang ayaw mong i-let go yung isang batang inaalagaan nyo. Pero naisip din namin dahil hindi namin hawak ang kanyang pag-iisip at damdamin, kung ano yung magpapasaya-saya sa kanya, susuportahan na lang din namin. Ganun kami sa kanya. At alam din naman niya kung gaano siya kamahal namin, lalong-lalo sa lula, sa lolo, at alam din naman niya. So sa ngayon, dahil nga ay birthday niya, pinagandaan niya ako. Medyo lasing ako dito kasi nakainom ako dahil piyesta din to sa amin ni barangay. Sumabay sa birthday niya, lagi naman ganyan. So sa ngayon, masasabi ko happy birthday at sana maging masaya ka at kung ano man yung mga plano mo sa buhay, nandito lang kami, si daddy, si lola, si lolo, mga magulang mo, nandito lang naman na lagi nakasubaybay at aalagaan ka. Maraming salamat and God bless. Happy birthday sa iyo, Matia. Bye. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night.